Marami bang options ang babae na gusto mo? Baka nga, pero paano ka magiging stand out sa mga choices niya? Paano mo ipapa-feel sa kanya na ikaw ang pinakamahalaga? Kung sa tingin mo ay palaging may mga kalaban ka, paano magiging unique at memorable sa kanya? Alamin natin. Sa mundo ng relationships, marami talagang options ang mga babae. At hindi ito laging tungkol sa itsura, kundi paano ka mag-stand out sa dami ng choices. Imagine kung siya ay may maraming admirers or may ibang lalaki na laging nagpapakita ng interest sa kanya. Ano ang nagpapakilala sa iyo bilang the one sa lahat ng options? Sa videong ito, ituturo ko ang 5 psychological tips para mag-stand out kahit may marami siyang options. Simulan na natin. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Zymer, ang iyong master. Nais ko sana i-shoutout ang mga ito dahil sa community. Kung kayo ang dahilan kaya ako nagpapatuloy gumawa ng mga videos, ito ay para sa mga new generation alpha male at real men. Tip number 1, alamin ang iyong value. May isang bagay na hindi mo makukuha sa panlabas na anyo, sa dami ng likes sa social media, o sa kung gaano ka kadalas nagpaparamdam, ang tunay na value mo bilang lalaki. Rito ang unang hakbang para mag-stand out sa kahit sinong babae, lalo na kung marami siyang options. Alamin mo ang halaga mo. Maraming lalaki ang natatabunan hindi dahil kulang sila sa itsura o sa effort, kundi dahil hindi sila naniniwala sa sarili nilang worth. Sa tuwing nararamdaman mong kailangan mong habulin siya, patunayan ang sarili mo, o i-please siya, unti-unti mong pinapakita na hindi ikaw ang prize, siya ang may control. Pero kapag alam mo ang value mo, nagbabago ang dynamics. Hindi mo na kailangang i-posture ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpakitang gilas sa bawat chat. Hindi mo kailangan ng validation. Kasi deep inside, alam mo kung sino ka. Alam mo kung ano ang kaya mong dalhin sa table. Hindi lang pera, itsura o achievements, kundi mindset, attitude at presence. Ang lalaking may self-worth ay hindi takot mawalan ng isang babae. Hindi siya nangingimi kung hindi siya piliin. Bakit? Dahil alam niya na hindi siya defined ng atensyon ng kahit sino. Siya ang pumipili, hindi siya lang ang pinipili. At ito ang nagbibigay sa kanya ng aura ng confidence na hindi kayang tapatan ng kahit anong pick-up line. Kapag kilala mo ang value mo, hindi ka natatakot sabihin ang totoo. Hindi ka nangingimi mag-set ng boundaries. Alam mong may karapatan kang tratuhin ng tama, kaya hindi ka nagsisettle sa bare minimum. At dito nagsisimula ang tunay na attraction. Kasi ang babae, instinctively na-attract sa lalaki na hindi niya kayang kontrolin. Yung lalaking alam ang gusto niya at hindi natatakot kung mawala siya. Kaya kapag alam mo na ang value mo, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ikaw ang presensya na mararamdaman kahit tahimik ka lang. At kahit may 10 lalaki sa paligid niya, ikaw ang magiging highlight sa isip niya. Hindi dahil mas malakas ka, mas gwapo ka, o mas madiskarte ka, kundi dahil alam mo kung sino ka. Tip number 2, magbigay ng genuine attention. Hindi mo kailangang bumuhos ng mensahe araw-araw. Hindi mo rin kailangan ipakita na available ka 24/7, pero kung gusto mong magmarka sa isip ng isang babae, may isang bagay na hindi mo pwedeng dayain: genuine attention. Ang tunay na atensyon tahimik pero malalim. Hindi ito nakabase sa dami ng likes, messages o emojis. Nakabase ito sa presensya, sa simpleng tanong na may laman, sa pag-alala sa mga bagay na mahalaga sa kanya, sa pakikinig, hindi para makasagot kundi para makaunawa. Kapag ang isang babae naramdaman na pinapakinggan siya, hindi lang pinapansin, doon ka na nagsisimulang pumasok sa utak niya. Hindi ka lang isa sa maraming lalaki na gusto siyang makuha. Isa ka sa kakaunting tao na talagang nakakakita sa kanya, hindi lang sa itsura niya kundi sa buong pagkatao. Kaya kung gusto mong maka-stand out, iwasan mong maging scripted. Huwag kang masyadong too smooth. Huwag kang mag-effort magpatawa kung hindi mo feel. Instead, maging curious ka. Maging interesado ka sa kanya bilang tao, hindi bilang goal. Yung tipong mararamdaman niya na kahit hindi siya kasing ganda ng profile pic niya, interesado ka pa rin. Ito ang irony. Kapag hindi ka nagpapakitang gusto mong mapansin, doon ka napapansin. Kasi ang lalaking marunong magbigay ng tamang atensyon, hindi mo basta makikita kung saan-saan. Rare siya. At kapag nakita siya, mahirap na siyang palampasin. Pero tandaan mo, huwag kang magbigay ng atensyon para lang makuha siya. Kasi kapag ginawa mong strategy ang genuine attention, nawawala na yung essence nito.
kapag naramdaman niyang may hidden agenda ka, lahat ng effort mo mawawala sa hangin. Ang tunay na atensyon ay parang salamin. Kapag pinakita mo ito sa kanya ng totoo, makikita rin niya ang sarili niya sa paningin mo. At kapag gusto niya yung nakikita niya sa'yo, hindi lang dahil magaling kang magsalita, kundi dahil totoo ka, doon siya magsisimulang ma-curious. Doon siya magsisimulang magtanong ng bakit iba siya. At doon nagsisimula ang connection na hindi basta-basta nawawala. So sa dami ng lalaking nagpaparamdam sa kanya, tandaan mo, hindi kailangan maging maingay. Kailangan lang maging totoo. Tip number 3, huwag matakot maging iba. May isang katotohanan na ayaw tanggapin ng karamihan. Hindi mo kailangang maging ideal guy para mapansin ka. Sa dami ng lalaki sa paligid niya, lahat nagpapakitang magaling, sweet, funny, caring. Isang uri lang ang tunay na tumatatak, yung hindi sumusunod sa script. Ang lalaking hindi natatakot maging iba, siya yung hindi madaling kalimutan. Habang karamihan ay busy sa pag-a-adjust, sa pag-aayos ng sarili para magustuhan, ikaw dapat yung tipong hindi natitinag. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil komportable ka sa kung sino ka. Hindi ka trying hard. Hindi ka sumusunod sa checklist ng boyfriend material. Ikaw ay ikaw at proud ka ron. Kapag hindi ka takot maging iba, nagiging unpredictable ka. At alam mo ba kung anong epekto nito? Nagkakaroon siya ng reason para mapaisip. Bakit hindi ka katulad ng iba? Bakit hindi mo siya tinext agad? Bakit hindi mo siya laging pinupuri tulad ng iba? At diyan na nagsisimula ang intrigue. Babae man o lalaki, lahat tayo ay curious sa mga bagay na hindi agad natin maklasify. Hindi mo siya kinokopya? Hindi ka sumasabay sa crowd? Hindi mo sinusunod kung ano lang ang uso sa dating game. Instead, gumagawa ka ng sarili mong vibe. Yung iba nag-a-adjust sa babae. Ikaw, gusto mong makilala siya pero hindi mo binabago ang sarili mo para lang maging fit sa gusto niya. Kasi alam mong hindi mo kailangan magpanggap para maging worth it. Ito yung tipong ikaw yung nagsusuot ng simpleng t-shirt pero may dating. Yung hindi ka showy pero ramdam yung confidence. Yung tumatahimik ka lang pero ang daming naiisip tungkol sa'yo. Kasi iba ka, hindi ka yung typical. Hindi ka predictable. Pero ito ang challenge, maging iba habang nananatiling totoo. Huwag mong gagawin tong excuse para lang mag-pretend. Hindi ito pagiging mysterious na scripted. Ito ay pagiging authentic at hindi paghingi ng paumanhin sa pagiging iba mo. Kapag ginawa mong lifestyle ang pagiging distinct, hindi mo na kailangang mag-effort para mapansin. Ikaw mismo ang magiging standard. Kaya huwag mong i-frame ang sarili mo base sa kung anong tingin mong gusto ng babae. Gamitin mo yung uniqueness mo. Yung humor mong minsang corny pero natural. Yung passion mo sa bagay na weird sa iba pero mahalaga sa'yo. Yung mindset mo na hindi palaging swak sa crowd pero malalim. Because at the end of the day, ang tunay na standout ay hindi yung nagpapanggap para mag-blend in. Siya yung hindi natatakot tumayo mag-isa. Kasi alam niya, yung mga karapat-dapat sila rin ang lalapit. Tip number 4, maging hindi predictable. May isang bagay na mabilis makapatay ng attraction. Predictability. Yung tipong alam na niya kung anong oras ka magme-message. Alam na niya kung kailan ka tatawa, paano ka magre-react, ano ang susunod mong hakbang. Sa simula, cute. Pero kapag lagi ka na lang available, sweet, at consistent in a robotic way, nagiging boring ka. Hindi mo kailangan maging pa-hard to get para lang maging interesting. Ang tunay na game changer ay yung lalaking may sariling buhay at hindi umiikot ang mundo sa kanya. Ang hindi pagiging predictable ay hindi nangangahulugang magpapakipot ka. Ibig sabihin lang, hindi ka open book. May depth ka. May layers. May mga moments na hindi siya sigurado kung nasaan ka. Hindi dahil ghost ka, kundi dahil may ibang bagay kang ginagawa. May sarili kang drive. May sariling mundo ka. At ito ang hindi niya madalas makita. Karamihan kasi ng lalaki, kapag may gusto silang babae, nagiging template ang kilos. Text sa umaga, good night sa gabi, compliments araw-araw. Laging ready sumagot, laging yes, laging nandyan. Pero ang problema, wala nang thrill. Wala nang mystery. Wala nang dahilan para tanungin, ano na kaya ginagawa niya ngayon? Kapag hindi ka predictable, nagiging exciting ka. Hindi niya alam kung kailan ka susulpot. Hindi niya alam kung kailan mo siya papasayahin o tatahimik. At hindi niya alam kung kailan siya huling na-curious sa isang lalaki. Yung hindi ka madaling basahin pero hindi rin nakakatakot.
Yung alam niyang interesado ka pero hindi ka desperado. Yung nararamdaman niyang gusto mo siya pero kaya mong hindi siya kausapin sa loob ng isang araw dahil busy ka sa life mo. And dahil alam mong hindi mo kailangang maging clingy para magmarka. Ito ang psychology nito. The human brain loves patterns pero it craves surprise. Kapag may hindi siya maintindihan, gusto niya itong tuklasin. Kapag hindi niya makuha ng buo, gusto niya itong habulin. Kaya kung gusto mong hindi ka agad makalimutan, put some space in the air. Huwag laging predictable ang response. Minsan mag-reply, minsan huwag agad. Minsan sweet, minsan chill lang. Minsan ikaw ang unang magparamdam, minsan hayaang siya ang gumawa ng move. Hindi para pahirapan siya, kundi para may baka. Kasi sa panahong halos lahat may script na sa pakikipag-usap, ang lalaking may sariling tempo, siya ang hindi malilimutan. Tip number 5, huwag magmadali. Sa mundo ngayon na lahat minamadali, mga relasyon, connection, kilig, at dapat kami na agad. Ang lalaking marunong maghintay ay kakaiba. At ang lalaking hindi nagmamadali, siya yung kadalasang hindi tinatanggihan. Maraming lalaki ang feeling nila kailangan agad silang magpakitang gilas. Dapat pa sweet agad. Dapat klaro agad na gusto nila yung babae. Pero ang hindi nila alam, attraction is not a sprint. It's a slow burn. At kapag minadali mo, nawawala ang apoy. Nauubos ang thrill. Kapag hindi ka nagmamadali, hindi ibig sabihin na hindi ka seryoso. Ibig sabihin lang, alam mo ang value mo at hindi mo kailangang i-rush ang proseso. Kasi alam mong kapag worth it siya, hindi mo kailangang itulak ang connection. Hayaan mong lumago ito ng kusa. Kapag marunong kang magpigil, nararamdaman ng babae na ikaw ay lalaki ng kontrolado. Hindi ka driven ng emosyon. Hindi ka madaling guluhin ng kaunting landi o kaunting sweet reply. Alam mo kung kailan lalapit at kailan maghihintay. Yan ang bagay na bihirang-bihira ngayon. Ang lalaking hindi nagmamadali, mas nakakatakot para sa ego ng babae. Bakit? Kasi hindi kanya agad. Hindi siya sigurado kung gusto mo ba talaga siya o sadyang confident ka lang sa sarili mo. At yung uncertainty na yan, doon nagsisimula ang intrigue. Doon nabubuo ang tanong sa utak niya. Bakit parang hindi siya tulad ng iba? Bakit hindi siya nagpapanik para makuha ako? At kapag natutunan mong hindi magmadali, mas nafi-filter mo rin ang mga babae sa paligid mo. Nakikita mo kung sino ang may patience, sino ang may depth, sino lang ang nag-e-enjoy sa atensyon. Hindi ka biktima ng sariling damdamin. Hindi ka nahuhulog sa painit-init lang. Kaya kung gusto mong maka-stand out sa isang babaeng maraming pagpipilian, huwag kang sumabay sa agos ng madalian. Kasi habang sila nagmamadali, ikaw chill lang pero ikaw ang may control. At minsan, ang lalaking hindi naghahabol, siya rin yung talagang hinahabol. Bonus tip, power of being unpredictable. Ang pinakamalupit na skill na pwede mong matutunan ay ang being unpredictable. Kapag hindi siya alam kung anong nangyayari, nagiging mas exciting ang experience. Hindi mo kailangang gawin lahat ng mga tips na ito, pero ang pagiging unpredictable ay magpapa-attract sa kanya ng mas malakas. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang pogi, hindi sapat ang effort, at lalong hindi sapat ang pagiging available palagi. Sa dami ng options ng babae, sa dami ng lalaking gustong magpakitang gilas, paano ka nga ba mag-i-stand out? Simple, maging lalaking hindi madaling makopya. Maraming salamat sa panonood. Kung may nakuha kang value, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and i-turn on ang notification para hindi ka mahuli sa susunod. Ako si Zymer at tandaan mo, hindi mo kailangang magmadali pero kailangan mong mag-level up. Hanggang sa muli.